3 sa kada 10 Pilipino. Ganyan na raw karami ang nagsusuot ng pustiso ngayon ayon sa isang pharmaceutical company, mapabata man o matanda. Kaya payo ng mga eksperto gawing regular ang pagsisipilyo at pagkonsulta sa dentista. Si Julio Segovia on assignment. Hirap ka bang umiti dahil ang ngipin mo'y bungi-bungi? May simpleng solusyon dyan, kapuso. Ang pagsusuot ng peke ngipin o pustiso. Okay, ito yung pinakapang palit natin. Para nang sa ganun makafunction uli yung pasyente ng mabuti. Gaano nga ba kahalaga ang pagsusuot ng pustiso? Para kay Lola Nina, na 61 taong gulang na, ito lang naman daw ang kanyang sikretong pampabata. Kasi parang totoo, maraming nakakagusto nga. Laging tinatanong kung pustiso o 45 taon siya nang unang nagpagawa ng pustiso. At kwento niya, malaki raw ang naitulong nito sa kanyang trabaho bilang sales associate sa Amerika. Mahalaga sa pakikipag-usap sa mga guests. Siyempre, para hindi ka nahihiyan, makipag-usap. O may self-confidence ka. Na-express mo yung gusto mong sabihin. Makikita mo talaga yung pasyente ngumiti, magsalita, kumain, all in all lahat. Intact siya, maganda lahat. Pati siya, mag-iiba pati aura niya. Pero salungat sa paniniwala ng marami, bilang may edad ang nagpapagawa ng pustiso. Batay sa pag-aaral ng isang pharmaceutical company, halos 21 milyong Pilipino edad 15 pataas, nagsusuot na ng pustiso. Katumbas ng 3 sa kada 10 Pilipino. Marami kasing Pilipino ang tila hindi prioridad ang oral health care at hindi madalas magpadentista. The fact na may pustiso ka would mean at one point in time, remiss ka sa trabaho mo paglilinis ng ipin mo. Okay? Therefore, in terms of health, in terms of sabihin na natin yung kalinisan sa katawan, that is a question. Kaya naman di na nakakagulat kung nakapustiso na ang 25 taong gulang na si Marlon. 20 anyos pa lang daw siya nang bunutin ng mga bulok at sira niyang ipin. Yun siguro yung unang-unang bagay na nakapagpasira ng ipin ko kasi yung pagkain ng matatamis, chocolates, then yun, hindi nalaga masyado yung ngipin kasi minsan nakakalimutang mag-toothbrush something. Pero dahil bata pa, madalas daw nagiging tuksuhan ng pustiso ni Marlon sa opisina. Naiingit ako doon sa ibang tao na at that age, matanda pa sa akin pero complete yung ngipin nila. Then magaganda. Kaya naman ang makabagong solusyon dyan ni Doc, dental implants. Sa dental implant, ibabaon ang ngipin na gawa sa titanium sa buto ng panga ng pasyente gamit ang maliliit na screw. Pero, tsak nasasakit ang panga nyo sa presyo nito na nagkakahalaga ng 80,000 pesos hanggang 100,000 pesos bawat ngipin. With dental implants, nare-replace mo lahat. Yung nando sa loob ng buto at sa gilagid at saka yung nasa labas. At the same time, it's fixed. It performs like a natural tooth and it looks like a natural dentition. Pag implant kasi is parang natural lang din yung yung ngipin mo na parang walang nawala or parang bumalik sa normal. Kung tradisyonal na pustiso naman ang hanap nyo, kayang-kaya na raw ang paggawa ng eksaktong replika gamit ang mga high-tech na makina. Sa tulong ng CAD/CAM technology o computer-aided design, computer-aided manufacturing, mas napapadali raw ang trabaho ng mga teknisyan dahil sa eksaktong pagsukat at paghulma. Hindi mo na kailangan bantayan na magkamali ka ng bantay, mapatagal ng luto, nagiging brittle lang na overcook. Hindi kagaya nitong may sa machine, kung anong temperature na ginagamit natin, eksakto yung temperature. Gaano man kaganda ang pustiso, peke pa rin ito. Kaya payo ng mga dentista, ingatan ang ngipin. Magsipilyo 2 o 3 beses sa isang araw. Iwasan ang pagkain ng matatamis. At ugaliin magpa-check up lagi sa dentista para tsak na laging matamis ang inyong mga ngiti. Julio Segovia, GMA News.